Dati ay buhay, subalit ngayon ay patay na. Uh, Nadako naman tayo sa uh, lalawigan ng Siquijor. Ang lalawigan ng Siquijor ay tinatawag na Limestone Island. So, bakit siya tinatawag na Limestone Island? Dahil ito daw ay batong apog na dati ay nasa ilalim ng dagat dahil sa napakalakas na lindol daw, nagalaw yung lupa sa ilalim ng karagatan at umangat yung bahagi at yung naging ibabaw. Kaya sa paglipas ng panahon, naging pulo na daw ito at iyon ang tinatawag na Siquijor o kilala natin Siquijor. Tinatawag ng mga Kastila ang Siquijor na Isla del Fuego dahil isla ng apoy dahil kapag sumasapit po ang gabi makikita sa paligid ng pulo ang maliliit na ilaw na nagmumula sa mga salaginto or firefly. Totoo naman siya. So, nag-research ako about dito and yun, lumalabas talaga na may mga fireflies na lumilipad tuwing gabi. Noon, ang Siquijor ay bahagi ng Negros Oriental, ngunit kalaunan ay naging ganap na lalawigan sa pamamagitan ng Republic Act number 6398. Dito tumutubo ang niyog na ginagawang kopra, tabako na iniluluwas sa iba't ibang lalawigan. At ang pangunahing produkto naman nila ay mais, palay at kamoteng kahoy. Bukod dito, kilala rin ang Siquijor sa pagiging aktibo sa sports tulad ng tennis, basketball, na madalas nilang nilalaro tuwing pista or fiesta sa mga pista o mga barangay event. Barangay event. Ilan nga yung lalawigan ng Region 7? May 4 na lalawigan, ang Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor. Ano ang kilalang tanawin sa Bohol? Ang Chocolate Hills. Ang dating pangalan ng Cebu ay Subo. Ang ano naman ang dote or dot? Ang dote ay ito yung inihandog sa nobyo nung lalaki bago ang kasalan, bago sila ikasal. Ayan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at isang magandang araw na magandang gabi sa ating lahat. Anong oras niyo man pinapanood ang video na ito mula sa aming grupo. No, ako po si Dato Muhaydin Abbas at ngayon ay ating tatalakayin ang ilan sa mga mahalagang anyo ng panitikan mula sa Rehiyon 7 o Gitnang Visayas. No, kabilang dito sa ating mga pag-uusapan ang tigmo o bugtong, sanglitanan o salawikain, diwata o kasabihan, ambahan o biyaw o awiting bayan, at mga kilalang manunulat mula sa rehiyong ito, ang rehiyon ng Gitnang Visayas. Simulan natin ang ating talakayan sa tigmo o bugtong. Ano nga ba ang tigmo o bugtong? Ang tigmo o bugtong ay isang palaisipan o pahayag na may nakatagong kahulugan na kailangang hulaan. Ito ay kadalasan din natin na encounter itong ganitong klaseng mga uri ng panitikan. Isang bugtong muli ay isang palaisipan o pahayag na may nakatagong kahulugan. Ginagamit ito ng mga Bisaya bilang larong pampatalino at paraan ng pagpapasigla ng pag-iisip. Halimbawa ng isang tigmo o bugtong mula sa Rehiyon 7 ay ang pulo ka bukid, usa ka suba, 10 daliri, isang katawan. Tulad ng sa ibang rehiyon, makikita natin dito ang pagiging malikhain ng mga Bisaya sa paggamit ng mga simbolo sa kanilang pang-araw-araw na karanasan. Ikalawa ay ating tatalakayin ang sanglitanan. Kanina ay tinalakay na natin ang tigmo o bugtong, ngayon naman ay ang sanglitanan o salawikain. Ang sanglitanan ay katumbas ng ating salawikain.
mga pahayag na naglalaman ng aral, payo at tuntunin sa buhay. Karaniwan itong ginagamit ng matatanda upang magbigay ng paalala o gabay sa mga kabataan. Halimbawa nito mula sa Region 7 ay ang salawikain o sanglitanan na ang di mo lihok, di mo kaon. Kumbaga, ang ibig sabihin po nito, ang hindi kumilos ay hindi kakain. Makita rito ang pagpapahalaga ng mga Bisaya sa kasipagan, isang katangian na talagang kilala no, sa kanilang rehiyon. Ngayon, ikatatlo ay ating tatalakayin ang diwata o kasabihan. Sa paniniwalang Bisaya, ang diwata ay mga espiritu no, o nilalang na naninirahan sa bundok, dagat o kagubatan. No? Pinaniniwalaang may kakayahang magbigay ng biyaya no, o parusa depende sa ugali ng tao. Halimbawa, no, pinaniniwalaan ng mga taga-Sikihor na ang mga bundok ay tinitirahan ng mga diwata, kaya binibigyan nila ito ng alay. Samantala, ang kasabihan naman ay mga payak na pahayag na ginagamit no, sa araw nating pamumuhay. Karaniwang nagbibigay no, babala o paalala tulad ng huwag kang magtapon ng pagkain, baka magalit ang mga espiritu. Pinapakita nito ang malalim na pananampalataya at takot no, sa kalikasan ng mga taga-Gitnang Visayas. Ikaapat na ating tatalakayin ay ang ambahan o biyaw o awiting bayan. No? Ang ambahan o biyaw ay isang awiting bayan o tulang may sukat at tugma na ginagamit sa pagpapahayag ng damdamin o aral. Sa mga Bisaya, karaniwang ito ay awit ng pag-ibig, pangaral o pagdiriwang. Halimbawa, ang dandansoy bayaan ta ikaw, pauli ako sa payaw, kung ikaw maluya kag akog malipong, asa man ako magpauli. No, ito ay isang kilalang awitin no, mula sa Visayas na nagpapakita ng kalungkutan at pag-ibig, bahagi ng kulturang mapagmahal at emosyonal ng mga Bisaya.